Sa dagat ng ating mga pangarap at alaala. Sa laot, sumisikat ang umaga. Mga gayon na naglalayag, dalay pag-asa. Sa bawat alon, may kwento ng pag-ibig. Hinahaplos ang puso sa hangin ay kahisaya. Liwanag na tanaw, parang bituin sa gabi. Nagdudulot ng sigla sa ating paglalakbay. Hawak kamay, sama-sama sa hari ng dagat. Walang takot sa galakan at pangarap. Guys, 6:05 ng umaga, dito na tayo sa May Silang Cavite, going to Tagaytay. Naimbitahan tayo sa isang gathering, 27 years anniversary ng Outdoor Addicts. Somewhere in Calatagan, Batangas. Iikutin natin ito at i-explore natin ang mga tourist spot sa Calatagan, Batangas. Samahan nyo ako, kita-kits tayo. Ito, nandito na tayo sa Tagaytay ngayon. Tagaytay Circle. Approaching na tayo sa Calatagan, pero dito lang muna tayo papalagas tayo rito, tapos maghanap tayo ng mapagkakapehan, makapagpahinga na rin muna rito. Kita-kits tayo, samahan nyo ako sa bago nating adventure. Bye guys, later alligator. Okay, let's go guys. Medyo nakapag-refresh na. Enjoy lang natin ang tanawin dito sa Tagaytay. Napakasaya ng tanawin dito. Lahat naman ng bagay, pag in-appreciate mo, maganda sa paningin mo. Ganun lang naman kasimple ang buhay. Diba? Tayo, buti, kahit Sabado, tahimik dito. Wala masyadong mga turista. Maluwag, hindi siya traffic. Kung sa bagay, maaga pa naman. Alas 6 lang ng umaga ngayon. Ito guys, first time kong dumaan dito sa may Tagaytay flyover. Ngayon lang ako napadaan dito. Matagal-tagal din nagawa to bago natapos, matagal-tagal din siya ginawa. Sa may aking kaliwa, makikita mo rito yung Taal Volcano. Lalo na mataas itong motor na gamit natin, nakakitang-kita mo talaga. Tapos sa may aking kanan naman, Amadeo Cavite. Ayan, kita mo siya. Ayos, maganda rin. Maganda view rito. Lalo na medyo lagpas ka dun sa barrier, no? Makikita mo talaga yung view niya. Ayos. Maganda sana to kung nalagyan nila ng view deck. Kaya lang magta-traffic dito sa Garado kung may view deck to. O kaya view area. Andito na tayo sa Sugbo guys. Muulan-ulan na. Hindi pa naman ganun kalakas, pero may dating din, ramdam mo rin. Well, kasama naman sa pagbumotor yan, ganyan talaga. Tinuturing kong blessing yan pag nauulanan tayo sa biyahe. Huwag lang tayo babagyuhin. Yun, medyo ano na yun, masalimot na. Sana maya tumila, pero ano siya, on and off nawawala-wala siya. At ayan na nga. Lumakas na ang ulan. Binagyo na tayo. Pero okay lang yan. Sabi nga nila, i-enjoy mo lang kung ano yung ginagawa mo nagpapasaya sa'yo. Sa bawat tag-ulan, darating ang tagsibol. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa biyahe. Taka wala tayo sisilungan dito, no choice din naman. Another way, di ba?
Konti na lang, nandun na tayo sa Kalatagan. Enjoy lang natin, tuloy-tuloy lang ang biyahe. Umulan, umaraw. Ang importante, masaya tayo sa ginagawa natin, guys. Yun ang importante sa buhay. Life is short. Dito na tayo sa Tuy, Batangas. Ayan, sa aking kaliwa, makikita nyo. May bundok, palayan. At sa aking kanan, ganun din. May bundok, may palayan. Napakaganda. Napakaaliwalas ng paligid. Walang kabakas-bakas na umulan dito. Tuyong-tuyo ang paligid dito. Napakaganda. At yun, malapit-lapit na tayo. Konti na lang. Tsaga-tsaga lang talaga sa biyahe. At yan, masasaksihan natin ang kagandahan ng mga kalikasan. Wala akong masabi sa ganda rito. Dito mo lang makikita yan. Walang bakas ng syudad. Pakasariwa ng hangin. At eto na. Konti na lang. Nakikita ko na. Natatanaw ko na. Nakikita ko na yung arko, mga aking katotot, kaibigan, kalagalag, whatever. Guys, kaya na ang arko ng Municipality of Calatagan. Ayan. Yes, nasa Calatagan na tayo. Ayos. At ayan, pagdating dito, galit na naman ang kalikasan. Ang lakas ng hangin, umuulan-ulan. Yung hangin niya, guys, malakas. Natutulak ako. Kaya ingat-ingat tayo. Kailangan maingat tayo magmaneho. Kailangan magaling tayo mag-control. Dahil pag medyo mahina tayo humawak dito, ano tayo rito, tutulak tayo ng hangin. Kaya kailangan relax lang. Kitang-kita nyo, galit na galit ang hangin, no? Kanina, lakas ng hangin doon, nakalakas ng ulan, grabe. Hindi ako makapag-komento sa speaker ko. Kahit ongoing yung recording natin, nagpo-focus ako sa controlling ng motor. Dahil pag nag-relax tayo, pwede tayong itulak ng hangin. Pwede tayong ma-aksidente. Kahit sabihin mo mabagal tayo. Ayun. Dito, wala na, tumigil na yung ulan dito. At malapit-lapit na ako. 10 minutes na lang, andun na ako sa ating pupuntahan, sa Camp Alonso. Yan, nakikita nyo, pasensya na, medyo basa yung camera ko. Sigurado ako malabo ang, may mga patak-patak ng ulan ang kuha niyan. Ito na, malapit na tayo, guys. Ito yung daan papuntang Cape Santiago. Ganito naman ang dagat, guys, oh. Hindi ko alam anong meron. Dumating lang naman ako. Nakarating din ako sa wakas. At galit na galit ang dagat. Ito yung Camp Alonso, guys. Ito. Maganda naman siya, malaki. Kaya ano lang pala to, hindi siya, kumbaga sa isang group na mga nasa 100, more or less, palagay mo na kung 150, pwede na to. Solo namin to eh. Dito ako maglalagay. Kaya alam po, tangin na may ano rin. May puno rin. Dito na lang ako. Diba? Mamaya tatanungin natin kung magkano rate dito. Magkano yung ano nila. Sabi nung mga caretaker dito, wala silang idea kung magkano ang rate. So, ayan yung FB page nila.
I-message nyo na lang sila just in case na mag-inquire kayo. At magpapalipad tayo ng drone para makita natin yung buong area ng Camp Alonso. Thanks! Liwanag sa dilim, gabay ng mga bituin, sa dagat ng ating mga pangarap at alaala. Mula sa laot, sumisikat ang umaga. Mga gayon na naglalayag, dalay pag-asa. Sa bawat alon, may kwento ng pag-ibig. Hinahaplos ang puso, sa hangin ay kahisaya. Liwanag na tanaw, parang bituin sa gabi, nagdudulot ng sigla sa ating paglalakbay. Hawak kamay, sama-sama sa hari ng dagat. Walang takot sa galakan at pangarap. Tatayo muna tayo ng ating tent. Guys, tapos na. Tapos na ang tutulugan ni Lagalag. Nakadala natin ngayon yung CRF natin. Ito ginamit natin dito. Mag-aayos muna ako ng lulutuin ko, ha. Kita-kits na ako. Grabe guys, napagod na ako. Pahinga muna tayo. Relax muna. Nakakapagod mo guys ng tent. Okay na yung lamesa natin, yung upuan, yung tent natin sa loob, okay na. Ayusin ko na lang yung mga gamit sa pagluto. Ay. Kasi dito naman, may pagkain naman guys. May sagot nung mga officer nung mountaineering group ng Outdoor Addicts. Pero syempre, just in case na magutom ka, maganda may sarili ka rin pagkain. Diba? Kaya muna tayo. Yung mga basher dyan, ha, baka sabihin nyo, tinatabi ko sa kusada to. Dito sa lupa. Hindi. Yung filter na to, mayroon tayong basurahan. Doon natin nilalagay yan. Tapos binabalik natin yan sa town proper. Kung pag may nakita tayong basurahan, doon natin nilalagay yan. Sa mga aking mga fellow campers, ingatan natin lagi yung kalikasan. Mas maganda, malinis, para at least makalipas man ng ilang taon, magkaroon man tayo ng apo, sama natin sila sa lugar na pinunta natin, mapipreserve natin yung lugar. Kahit siguro naman sa 100 camper, halimbawa pumunta sa isang lugar na hindi magtatapon ng basura, malaking tulong yun guys, malaking tulong yun. Yun lang sa akin. Take nothing but pictures.
Leave nothing but memories. Yun lang ang masasabi ko sa aking mga fellow campers, mountaineer. Uwi niyo yung basura nyo, tapon nyo sa tamang tapunan. Huwag nyo tatapon doon sa kung saan kayo nag-camp o kung saan kayo nagpunta. Pahinga muna ako. Ano pa rin, Jeron? Asan? Uy. Kalasya, gano'n masasabi mo? Saan? Anong sa masasabi? Sa biyahe, at tagal nyo eh. Eh, patay na, puro kami hinto pare. Kada magugutom kami, kain. Pero di ka naman tumataba. Lahat kinainan namin, tinikman namin lahat ng ano, yung Lahat Pinakamalomi. lomi. lomi yan. Kung ano, Oo, kung ano lasa, no? kaya tumagal kami. Lahat ng tindahan. Oo, kaya tumagal kami. Parang Dennis Ching. Ito, ano to? Ito ang mabangis sa G-Shock. Oh, Ano pwede kong sabihin dyan eh, na makabuluhan? Bakit ang tagal nyo? Matraffic. Nihika ako rito. Parang ano ah. Parang outing na outing itong tent nyo ah. Mike. Mike. Oh, shout out. Shout out. Shout out. Sino siya shout out mo? Shout out. Wala na ako shout. Ano to? Si Parang Butchoy. Ito, papunta na tayo ngayon sa Cape Santiago Lighthouse. Off-road lang yung daan papunta ron pero kaya naman ng sedan. Ang Cape Santiago Lighthouse, kilala rin bilang Faro de Cabo Santiago o Parola ng Cabo Santiago sa Tagalog, ay isa sa pinakamatanda at aktibong parola sa Pilipinas na matatagpuan sa Calatagan, Batangas. Itinayo ito noong Disyembre 1890 ng mga Espanyol sa ilalim ng kanilang master plan for the lighting of the maritime coast of the Philippines Archipelago. Ang kasaysayan nito ay nakapaloob sa mga sumusunod na mahalagang detalye. Dinisenyo ito ni Guillermo Brockman. Ang tore ay may taas na 15.5 feet. At sa mga hindi nakakaalam, alam nyo ba na dito kinuna ng ilang eksena sa Greenbone? Ito guys, ang Cape Santiago Lighthouse. Talagang intact pa rin yung luma niya, pero talagang sira-sira na rin. Ito, mga bago na lang to. Mga bago to, pero yung pader na to, yun pa rin. Ito, bawat pader na to may istorya. May mga pinagdaanan, may mga saksi, naging piping saksi sa mga kaganapan sa buhay ng mga tiga rito. Ito ba yung green bone? Ito, ano, ito yung nilalagay nila sa taas para magpailaw. Ito yung daan. Ito ang daan dun sa mismong lighthouse yan. Pero sarado na, hindi na sila nagpapapasok doon. Kasi may mga na-aksidente yata. Tignan natin yung mga ibang kwarto. Pero ito mga bago na to. Kasi nung unang panahon, hindi naman plastic ang bubong o bakal. Ano yan, yung tawag doon, clay.
Clay yan. Ayan ang view niya sa labas. Dito guys, pag pumasok kayo rito, may entrance lang dito na 50 pesos. 50 pesos lang. Ito may mga individual na kwarto. Ayan dagat ng Kalatagan. Aray. Ayan siya. Kumparing Dennis G-Shock. Next tour natin, pupunta natin yung boardwalk. Yun naman ang titignan natin. Come on, let's get it on. Si Kalasag may sariling dimension na naman, oh. Sariling dimension na naman si Kalasag. Oy, sensor John. Oh. Ganda na to guys, oh. Ayan, oh. Tingin ko rito, iba-ibang bato to, pinagsama-sama lang. Oh. Ganda, oh. Ayos din, no. Dito yan sa tapat ng pasukan ng dito yan sa tapat ng hindi mo bukas yung pinto para makapag-content to. Dito yan sa Kalatagan. Dito yan sa tapat ng Kalatagan boardwalk. Pag pupunta kayo dito guys sa Kalatagan boardwalk, bawal mag-swimming dito. Ayan, oh. May mga warning sila dyan. Dito sa Kalatagan Boardwalk, pag hindi ka naka-check-in sa mga hotel na malapit sa kanya, maglalakad ka rito sa iskinita, dito ka dadaan. Medyo mahaba-haba siya. Siguro tansya ko mana sa less than 500 meters din. Ang ganda ng dagat guys. Saka low tide ngayon, low tide. Ayan yung boardwalk, Kalatagan Boardwalk. Ganda siya. Ang Kalatagan Boardwalk ay isang modernong pasyalan sa dalampasigan na kilala sa malalawak na tanawin ng dagat at mga sikat ng araw tuwing dapit hapon. Bagamat ito ay kamakailan lamang itinayo, ito ay naging pangunahing atraksyon sa bayan ng Kalatagan na nagbibigay daan sa mga bisita na madaling mamasyal at makapagpahinga sa tabi ng dagat. Makikita mo rito ang tanawin na malawak sa iyong kaliwa at kanan. Napakaganda talaga rito. Ito, isa sa mga kinagigiliwan kung tanawin yung ganito. Hanggang doon sa dulo, ang babaw ng tubig. Kung magsiswimming kayo dito guys, ang layo, doon pa kayo makakapag-swimming. Kaya pinagbabawal dito maligo sa dagat. Kasi lalo na pag low tide, ang layo. Ang layo ng pagsiswimmingan mo. At syempre, pagkatapos na isang buong araw na paglalakwatsa, paglalamuerda, syempre inuman time na. Party na to. Enjoy natin ang gabi. Mga bago officials ng Outdoor Addicts. At ang inyong lingkod, sila Galag, wala na, kumatos na, nalaglagan to ka. Pero nanalo muna sa raffle.
Okay, next. Ano bubunutin natin, Parts? Bunutin na nga natin itong major. Huwag muna. Wala yung ito naman, Buy outdoor. Sabi jacket, pag-bike. Bike, mura na, nauutang pa. Ayun. Bilis lang. Ito na. Kay Rapsa. Tignan natin ito kay Rapsa. Picture muna bago mag-uwian, syempre. Sabay side quest sa Kabyang, doon tayo dadaan. Kita-kits guys! Salamat sa pagsama sa akin guys, dito ko natatapusin ang aking vlog. Samahan nyo ako sa mga susunod pa nating adventure para ating tuklasin ang hiwaga ng kalikasan. Kita-kits tayo sa mga susunod. Salamat!